Maraming nagsasabi safe ang MP2 at totoo yan. Pero may isang risk dito na hindi nakikita sa dividend rate. Hindi mo maririnig sa sales pitch at hindi rin ito tungkol sa pagkalugi o pagkawala ng pera. At kapag hindi mo ito naintindihan, kahit tama ang MP2 sa papel, pwede pa rin itong maging maling desisyon para sa'yo. Kapag pinag-uusapan ng MP2, halos pare-pareho ang maririnig mo. Government-backed, tax-free ang dividends, mas mataas kaysa sa time deposit. At malinaw, tama lahat yan. Hindi ito marketing trick. Hindi rin ito exaggeration. Totoong may matibay na dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagtitiwala sa MP2. Pero dito pumapasok ang subtle na problema. Dahil kapag paulit-ulit mong naririnig na safe ang isang bagay, unti-unti mong napagkakamala na automatic na tama ito sa lahat ng sitwasyon. Parang ganito, kapag sinabing safe ang pagkain, iisipin mo bang pwede mo na itong kainin kahit hindi ka gutom? Ganon din sa pera. Ang MP2 ay safe bilang produkto. Pero ang desisyon kung kailan at para kanino ito tama ay hiwalay na usapan. At dito nagkakamali ang marami dahil ang salitang safe ay madalas na pagkakamalang kahit kailan, kahit kanino, okay lang. Pero sa totoong buhay, lalo na sa pera, hindi magkapareho ang safe at tama. At kapag pinaghalo mo ang dalawang yan, doon nagsisimula ang tahimik na pagkakamali. Linawin muna natin ito bago tayo magpatuloy. Hindi ito video na pananakot, pagbabadmouth ng MP2, o pagsasabing mali ang MP2 bilang investment. Mahalagang malinaw yan dahil ang risk na pag-uusapan natin ay hindi tungkol sa pagkawala ng pera, hindi tungkol sa lugi at hindi rin tungkol sa pagbagsak ng kita. Ang MP2 bilang produkto, matibay ang pundasyon niyan. Ang problema ay hindi ang MP2 mismo. Ang totoong risk ng MP2 ay ito, timing mismatch. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na tama ang produkto, pero mali ang panahon para sa sitwasyon mo ngayon. At kapag hindi tugma ang timing, kahit gaano pa ito ka-safe sa papel, nagiging mabigat sa isip ang desisyon. Hindi dahil nalulugi ka, kundi dahil pakiramdam mo nakapirmi ka sa isang desisyong hindi na akma sa buhay mo ngayon. At sa pera, hindi lang kita mahalaga. Mahalaga rin kung gaano ka komportable sa desisyon mo habang lumilipas ang panahon. Dahil minsan, ang risk ay hindi nakikita sa numero. Nararamdaman mo ito kapag nagbago na ang sitwasyon, pero hindi na pwedeng magbago ang desisyon. Kapag tumitingin tayo sa MP2, madalas dito lang talaga napupunta ang atensyon natin. Ilang percent ang dividend? Mas mataas ba kaysa sa bangko? Tax-free ba ang kita? At natural lang yan. Numbers ang unang hinahanap ng utak natin. Mas malinaw sila. Mas madaling ikumpara. Pero dito nagiging delikado ang sobrang pagkapit sa mga numero. Dahil walang spreadsheet na nagsasabi kung kailan mo kakailanganin ng pera. Gaano ka ka-stable sa puntong ito ng buhay mo? O ano ang mangyayari kapag may biglang pagbabago, trabaho, kalusugan, o responsibilidad sa pamilya. Hindi yan lumalabas sa table. Walang cell para biglang kailangan. Ang dividend rate ay numero. Static, tahimik. Hindi ito nagbabago base sa sitwasyon mo. Pero ang timing risk ay real life. Ito ang risk na hindi mo nakikita sa umpisa, pero mararamdaman mo kapag nagbago ang buhay mo at na-realize mong hindi mo pala kayang hintayin ang 5 taon na inaakala mong kaya mo. At dito nagsisimula ang conflict. Hindi sa tubo, kundi sa pagitan ng plano at ng realidad. Sa papel, malinaw ang rules ng MP2. 5 taon nakalak ang pera. Hindi mo basta-basta magagalaw at kailangan mo talagang tapusin ang termino. Walang komplikasyon dito. Alam mo ang pinapasok mo. Pero ang tanong ay hindi kung malinaw ang rules.
Ang tanong ay kung pareho pa rin ang buhay mo sa loob ng 5 taon. Dahil sa totoong buhay, hindi steady ang nangyayari. May biglaang nawawalan ng trabaho, nagkakasakit ang sarili o kapamilya, may responsibilidad na hindi mo naman pinili, may opportunity na kailangang saluhin agad. At kapag dumating ang mga ganitong sitwasyon, dito mo mararamdaman ang lock-in. Hindi dahil na mawawala ang pera mo. Hindi yun ang problema. Ang problema ay wala ka ng option. Nandiyan ang pera mo, safe siya, pero hindi siya available. At minsan, ang kakulangan ng option ang mas mabigat kaysa sa mababang kita. Dahil sa pera, hindi lang mahalaga kung gaano ito kaligtas. Mahalaga rin kung kailan mo ito magagamit. Nagiging mali ang MP2, hindi dahil masama ito, kundi dahil mali ang pinapasukan nitong papel sa buhay mo. Nagiging mali ang MP2 kapag ito ang emergency fund mo. Wala ka pang buffer para sa biglaang gastos. O emotionally, hindi ka pa handa sa idea na hindi ko gagalawin yan ng 5 taon. At mahalagang linawin ito. Hindi ito tungkol sa disiplina. Hindi rin ito tungkol sa talino sa pera. Maraming responsable at masipag na tao ang nagkakamali rito, hindi dahil pabaya sila, kundi dahil minadali nila ang sequence. Dahil sa pera, may tamang pagkakasunod. Kapag mali ang order, kahit tamang produkto ang pinili mo, nagiging stressful ang desisyon. Hindi dahil nalugi ka, kundi dahil bawat biglaang gastos ay nagiging tanong na dapat ko bang galawin yun? At kapag dumating ka sa puntong kailangan mong tanungin ang sarili mo niyan, ibig sabihin may nauna sa desisyon na hindi ka pa handa. Hindi bagay ang MP2, hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil may mga yugto sa buhay na hindi pa ito ang tamang kasangkapan. Hindi bagay ang MP2 kung ikaw ay nasa unstable income phase, kung saan hindi pa predictable ang cash flow. Kakasimula pa lang mag-ipon at hinahanap mo pa ang unang safety net. Umaasa na baka kailanganin ng pera just in case kahit wala pang malinaw na plano. At mahalagang marinig ito. Hindi ibig sabihin na mali ka. Ibig sabihin lang hindi pa ito ang tamang oras. May mga desisyon sa pera na tama lang kapag handa na ang pundasyon. At kapag hindi pa buo ang pundasyon, kahit gaano kaganda ang produkto, nagiging pabigat ito sa isip. At okay lang yon. Dahil ang tamang desisyon ngayon ay hindi laging ang pinakamataas ang kita, kundi ang nagbibigay ng kapayapaan habang inaayos mo pa ang susunod na hakbang. Nagiging tama ang MP2 kapag malinaw na malinaw ang papel nito sa buhay mo. Tama ang MP2 kung may emergency fund ka na at alam mong kahit may mangyari, hindi mo kailangang galawin ang perang naka-MP2. Long term talaga. Ang perang ihuhulog mo hindi para sa susunod na taon, hindi para sa biglaang plano. At kaya mong hindi isipin ang perang yon araw-araw dahil alam mong may ibang perang nakaabang para sa ngayon. Sa mga ganitong sitwasyon, nagiging tahimik ang MP2. Walang stress, walang second guessing. Pero hindi tama ang MP2 kung ito ang safety net mo. Ito ang unang ipon na wala pang kasunod. O emotionally, hindi ka pa handa sa lock-in, kung saan bawat biglaang gastos ay nagiging dahilan ng kaba. At dito mahalagang tandaan ito. Hindi lahat ng safe ay tama para sa lahat. Ang pagiging safe ng isang produkto ay hindi automatic na pagiging tama ng desisyon. Sa pera, ang tamang tanong ay hindi lang ano ang kikita, kundi ano ang babagay sa sitwasyon ko ngayon. Bago ka mag-MP2, huwag mo munang itanong magkano ang kikitain ko. Mas mahalagang tanong ito, kung kailangan ko ang perang ito bukas, okay lang ba na hindi ko siya makuha? Kung oo, MP2 makes sense. Kung hindi pa, may mas tamang unang hakbang.
At tandaan, hindi ka nahuhuli. Inaayos mo lang ang timing. Kung may sense ito para sa'yo, kahit tahimik lang, comment mo lang, timing muna. Hindi ito tungkol sa kita. Para ito sa desisyong kaya mong panindigan.